Narito dandi iyong kwento. Ang araw bago ang depensa ng aking disertasyon. Mahigpit akong niyakap ng asawa ko habang sumisigaw ang biyenan ko. Wala nang dapat ipagyabang. Miss Matalino. Pilit nilang inahit ang buhok ko upang turuan ako ng aking lugar. Inakala nilang pipigilan ako ng kahihiyan sa bahay. Ngunit isang oras pagkaraan. Nang lumakad ako sa entablado at ang aking ama. Ang general ay tumayo mula sa kanyang upuan sa harap. Doon nagsimulang maging tunay na kawili-wili ang mga bagay. Si Amihan Alcantara ay nabuhay sa gitna ng mga multo ng nakaraan. At iyon ang nababagay sa kanya. Ang kanyang munting mundo ay amoy lumang aklat. Alikabok ng lumang papeles. At matapang na mainit na kape. Ang mga tambak ng monograph. Nakapatong sa sahig ng kanyang 2 silid na kondo sa Quezon City. Ay mas mahalaga sa kanya kaysa sa mga magazine ng fashion. O sa kupas ng mga larawan mula sa simula ng ika-20 siglo. Mas interesado siya sa mga ito kaysa sa ingay sa social media. Sa edad na 30, halos nasa finish line na siya ng kanyang pangarap sa buhay. Nasa huling yugto ng pagsusulat ng kanyang disertasyon. Tungkol sa kasaysayan ng mga katutubong negosyante sa Binondo noong panahon ng kolonyalismo. Ang gawaing ito ang kanyang hilig. Ang kanyang hangin. Ang kanyang takas mula sa kulay abong realidad ng isang working class. Na apartment building sa kanyang kapitbahayan. Ang kanyang asawa. Si Marco. Ay hindi naunawaan ang takas na ito. Para sa kanya, isang 32 taong gulang na senior mechanic sa isang auto body shop. Ang mundo ay simple at material. Kailangang tumakbo ang kotse. Kailangang may hapunan sa mesa. At kailangang salubungin siya ng kanyang asawa ng may ngiti. Mapagmataas niyang tinutukoy ang kanyang mga research paper bilang tilibangan. Kumusta? Historiador. Sasabihin niya habang papasok sa kusina kung saan si Amihan. Napapaligiran ng mga libro. Ay sinusubukang isingit ang isang kabanata sa pagitan ng mga gawaing bahay. Nabulunan ka na naman sa alikabok ng mga nakaraang siglo. Mas mabuti pa kung magprito ka ng isda para sa hapunan. Tahimik siyang tatayo at pupunta sa kalan. Walang silbi ang pagtatalo. Minahal niya ito. Oh. Kahit papaano. Ang bersyon ni Marco. Naaalala niya mula sa unang ilang taon ng kanilang kasal. Ang masayahin. Malakas na lalaki na humanga sa kanyang talino. At buong pagmamalaking ipinagmayabang sa kanyang mga kaibigan. Na ang kanyang asawa ay magiging isang iskolar. Ngunit lumipas ang mga taon. At ang paghanga ay naging pagkayamot. Lalo na pagkatapos nilang lumipat sa kondo. Naminana niya mula sa kanyang ama. Sa tabi mismo ng bahay ng kanyang ina. Si Aling Nena. Isang dating manager sa isang sangay ng Dithi. Si Aling Nena ay isang direktang. Prangkang babae. Para sa kanya. Ang mundo ay nahahati sa tama at mali. Ang tamang bagay ay ang isang babae ay nasa kusina. Nagpapalaki ng mga anak at sumusunod sa kanyang lalaki. Lahat ng iba pa ay mali. At ang disertasyon ni Amihan ang pinakamataas na uri ng mali. Masyado siyang matalino. Anak. Sasabihin niya kay Marco kapag inakala niyang hindi nakikinig si Amihan. Ayaw ng mga lalaki sa ganyang uri. Ang mga munting libro niya ay hindi magdadala sa kanya sa anumang maganda. Nakaupo siya doon. Sinisira ang kanyang mga mata. Habang ang Marco ko ay nagugutom. Sinubukan ni Amihan na baliwalain ito. Sanay na siya sa paghihiwalay. Ang sarili niyang pamilya ay komplikado.
Namatay ang kanyang ina noong 15 taong gulang pa lamang si Amihan. At ang kanyang ama, si General Eliseo Alcantara, ay isang malupit at sarado ang kalooban na tao. Pinalaki niya siya tulad ng isang sundalo. Walang sentimentalidad. Ang kanilang relasyon ay laging tensyonado. Puno ng hindi pagkakaunawaan. Halos hindi na sila nag-usap ng tuluyan pagkatapos niyang pakasalan si Marco. Isang simpleng manggagawa. Labag sa kagustuhan ng kanyang ama. Ngunit isang buwan bago ang ika-negatibo 60 kaarawan ng kanyang ama. Nagpasya siyang tawagan ito. Ang pag-uusap ay awkward. Ngunit sa wakas ay nagtanong siya ng hindi inaasahan. Kumusta ang trabaho mo? Ang disertasyon po. Dad. Pagwawasto niya. Tinatapos ko na po. Malapit na ang depensa. Mabuti. Anya pagkatapos ng ilang sandali. Kailangan mong tapusin ang mga bagay hanggang sa dulo. Ang maikling pag-uusap na iyon ang nagbigay sa kanya ng lakas. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Naramdaman niya na baka lamang, ipinagmamalaki siya nito. Ang partikular na araw na iyon ay lalo ng mabigat. Ibinabalik ng kanyang academic advisor ang 3 kabanata. Na may napakaraming pagwawasto. At alam ni Amihan na abutin siya ng buong magdamag. Nakaupo siya sa kusina. Sinusubukang mag-concentrate nang pumasok si Aling Nena. Nakikita na niya ang kanyang unit sa tabi. At pumasok ng walang katok gamit ang sariling duplicate key. Nasa mga munting libro pa rin. Anya mula sa pintuan. Ibinababa ang bag ng grocery sa mesa. At ang sahig ng kusina ay hindi pa rin nalilinis. Magandang hapon po. Aling Nena. Magalang na sagot ni Amihan. Aayusin ko na po sana. Ayusin ko na po sana. Panggagaya ng kanyang biyenan. Habang inaayusan mo. Malalason tayo sa dumi. Ang isang babae ay kailangang ayusin muna ang kanyang bahay. At pagkatapos ay gumawa ng kanyang walang kabuluhan. Naglakad siya papunta sa sala. Mapagmataas na inilapat ang daliri sa bookshelf. At masamang tinitigan ang alikabo. Uwi si Marco pagod mula sa trabaho. At magulo ang bahay. Hindi mo siya pinahahalagahan. Amihan. Hindi mo siya pinahahalagahan kahit kaunti. Ang ibang babae ay hahalikan ang kanyang mga paa dahil sa pagpapakasal sa iyo. At pagpapahintulot sa iyo na manirahan sa kondo na ito. Ikinuyom ni Amihan ang kanyang mga kamao sa ilalim ng mesa. Ang bawat salita ay isang matalim na saksak. Alam niyang walang silbi ang pagtatalo. Anumang tugon ay gagamitin laban sa kanya. Lilinisan ko na po ang lahat ngayon. Mahinahon niyang sabi. Pangungutya ni Aling Nena. Gawin mo ang pabor na iyan. Pagkatapos ay binuksan ang sihi sa buong lakas sa isang cheesy daytime talk show. Sa sala. Imposible ang konsentrasyon. Ngayon. Isinara ni Amihan ang kanyang laptop. Hindi na siya papayagan nilang magtrabaho ngayong araw. Tumayo siya. Kinuha ang mop at balde. Pinanood siya ng kanyang biyenan ng may ngiti ng kasiyahan. Nanalo siya sa munting labanan na ito. Habang nililinis ni Amihan ang sahig. Isang pag-iisip ang paulit-ulit sa kanyang ulo. Kaunting panahon na lang. Magtiis ka hanggang sa depensa. At pagkatapos ay magbabago ang lahat. Kikita siya ng degree. Makakahanap ng trabaho sa unibersidad. Maging malaya sa pananalapi. At magagawang iwanan ang walang katapusang pagpuna na ito. Ang kahihiyan na kontrol na ito.
Hindi pa niya alam na ang kanyang asawa at biyenan ay naghahanda ng ibang-iba na kinabukasan para sa kanya. Isa na walang lugar para sa kanyang disertasyon o sa kanyang mga pangarap. Ang tensyon sa bahay ay lumalaki araw-araw. Naging halos palpable. Tulad ng makapal na hamog. Bawat pahina na isinusulat ni Amihan. Bawat gabi na ginugugol niya sa kanyang mga libro. Ay tiningnan ni Marco at ng kanyang ina bilang isang personal na insulto. Mukhang nabuo sila ng isang tahimik na alyansa. Upang patunayan ang kawalang silbi ng kanyang mga hangarin. Si Aling Nena ay dumating araw-araw. At ang kanyang mga pagbisita ay naging planadong sabotahe. Magsisimula siyang mag-vacuum ng malakas. Saka tatawag si Amihan sa kanyang advisor. O magsisimula ng pangkalahatang paglilinis ng kusina. Nilalabas ang bawat kabinet sa mesa. Kung saan nagtatrabaho ang kanyang manugang. Oh! Huwag mo akong alalahanin. Sasabihin niya ng may inosenteng hangin. Hindi ako nang istorbo. Gusto ko lang magdala ng kaayusan. Kapag umuwi si Marco mula sa trabaho, hindi na niya tinatanong ang pag-usad ng disertasyon. Sa halip, nagsimula siyang ilista ang kanyang mga reklamo mula sa pinto. Binabaliw ako ng boss ko ngayon. Reklamo niya. Inihagis ang kanyang jacket sa isang upuan. Umuwi ako at walang disenteng hapunan at walang palakaibigang asawa. Ikaw lang at ang mga papel mo. Nasa kalan ang hapunan. Kailangan mo lang initin. Sagot ni Amihan. Mababa ang boses. Pinipigilan ang galit. Initin? Sasabihin niya ng may indignasyon. Kailangan kong ihanda ang sarili kong hapunan. Buong araw akong nagtatrabaho sa shop. At nandito ka sa bahay. Nakatingin sa kisam. Hindi ako nakatingin sa kisam. Marco. Sagot niya. Nanginginig ang boses sa pinipigilang galit. Nagtatrabaho ako. Hindi iyan trabaho. Putol niya. Iyan ay kahangalan. Nagbabayad ng bills ang trabaho. At ikaw ay gumagastos lamang sa iyong mga libro. At sa mga biyahe sa archives. Hindi ito makatarungan. Nakatanggap si Amihan ng maliit na postgraduate stipend. At kumita ng dagdag na pera sa pagsusulat ng mga artikulo para sa mga historical journal. Doon. Sakop niya ang kanyang mga pangangailangan at bahagi ng mga gastos sa bahay. Ngunit mas pinili ni na Marco at Aling Nena na baliwalain ito. Sa kanilang pananaw, siya ay isang pabigat. Isang gabi. Desperado mula sa kanilang walang tigil na pagpuna. Ikinulong ni Amihan ang sarili sa banyo at tinawagan ang kanyang ama. Hindi niya planong magreklamo. Gusto lang niyang marinig ang isang pamilyar na boses. Dad. Hi. Hello. Anak. Ang kanyang boses ay mahigpit tulad ng dati. Ngunit may bahid ng init. May problema ba? Iba ang tunog ng boses mo. Wala naman po. Ayos lang ang lahat. Pagod lang po ako. Maraming trabaho. Ang disertasyon. Siguro. Ang pre-defense ay malapit na. Isang mahalagang yugto. Ang mahalaga ay huwag sumuko. Naniniwala ako sa iyo. Naubusan ng salita si Amihan. Hindi makapagsalita. Sa edad na 30. Ito ang unang pagkakataon na narinig niya itong sabihin iyon. Naniniwala ako sa iyo. Dad. Sabi niya. Nilulunok ang bukol sa kanyang lalamunan. Gusto mo po bang pumunta sa depensa ko? May katahimikan sa linya.
Bakit? Tanong niya sa wakas. Hindi ko naiintindihan ang lahat ng iyan. Ako'y magiging parang estranghero. Gusto ko lang po talagang nandoon po kayo. Huminga siya ng malalim. Muli siyang natahimik. CJ. Anya. Sa wakas, kung mahalaga sa iyo, ipadala mo sa akin ang petsa at lokasyon. Nandoon ako. Paglabas mula sa banyo. May luha sa kanyang mga mata. Ngunit hindi mula sa desperasyon, kundi mula sa pag-asa. Mayroon siyang kakampi. Malayo at mahirap magpakita ng emosyon. Ngunit totoo. Kinabukasan. Lumampas sa sarili si Aling Nena. Dumating siya na may malaking kaldero ng adobo. Heto. Anya. Isinuksok ito sa refrigerator. Ipinagluto ko kayo para sa buong linggo. Dahil nakikita kong nangangayayat ang marko ko sa mga sandwich mo. Nagulat si Amihan. Si Aling Nena. Siyempre. Binaliwala ang katotohanan na naghanda si Amihan ng kumpletong 3 kursong pagkain. Kahapon lang. Nang gabing iyon. Habang masarap na kinakain ni Marco ang adobo. Pinupuri ito. Nagbigay si Aling Nena ng kanyang susunod na dago. Kinausap ko ang kapitbahay. Si Miss Vina. Sinimulan niya. Dahan-dahang lumalapit sa paksa. Ang pamangkin niya. Isang mabait na babae mula sa isang simpleng pamilya. Nagtatrabaho bilang cashier sa isang grocery. Naghahanap siya ng murang lugar na maupahan. Naten si Amihan. Nararamdaman ang gulo. At naisip ko. Tiningnan siya ng kanyang biyenan ng may tingin. Na walang ipinangako na mabuti. Mayroon tayong halos walang laman na silid. Yung ginagamit ni Amihan para sa kanyang mga papeles. Bakit hindi natin ipaupa ng sandali? Makakatulong ito sa kanya at makakakuha tayo ng kaunting dagdag na pera. Nabulunan si Amihan sa kanyang kape. Ang pagpapaupa sa isang estranghero sa kanilang 2 silid na kondo. Kung saan halos wala na siyang espasyo para magtrabaho. Sobrang-sobra na ito. Aling Nena. Imposible yan. Mariin niyang sabi. Iyan ang aking study area. Doon ako nagtatrabaho. Study area. Pangungot siya ng kanyang biyenan. Pinapatawa mo ako. Nagkakalat ka lang ng basura dyan at tinatawag mong study area. Ma! Seryoso. Hindi iyan angkop. Intervention ni Marco. Mukhang tunay na nagulat sa ideya. Hindi angkop ang magsuot ng pantalon sa ulo. Putol ni Aling Nena. Ang pagtulong sa isang mabuting tao. Iyan ang angkop. Ipinangako ko na sa pamangkin ni Vina na pag-iisipan natin ito. Maaari mong sabihin sa kanya na pinag-isipan namin ito at sinabing hindi. Sabi ni Amihan ng may malamig na tono. Ipinikit ni Aling Nena ang kanyang mga labi. Hindi siya sanay na tinatanggihan. Tingnan natin yan. Hiyaon niya. Tingnan natin kung paano ka magsalita kapag napagod si Marco sa pagbubuhat sa iyo. Tumayo siya mula sa mesa at isinara ng malakas ang pinto. Habang paalis siya, tiningnan ni Marco ang kanyang asawa ng may nagkasalang ekspresyon. Amihan. Pasensya na. Hindi ko alam na maiisip niya iyan. Ang problema ay hindi kung ano ang naiisip niya. Marco. Sagot niya ng pagod. Kundi pinapayagan mo iyan. Kinuha niya ang mga pinggan at pumunta sa kanyang study area. Umupo siya sa kanyang desk ngunit hindi makapagtrabaho.
Naramdaman niya na parang nasa isang kinukubkob na kuta. Alam niyang hindi aatras ang mga kaaway. Susubukan nila ang mga depensa ng paulit-ulit. Hanggang sa makita nila ang mahinang punto. At ang pinakamahinang punto ay ang kanyang sariling asawa. Ang matagal nang hinihintay na sulat mula sa unibersidad ay dumating sa isang madilim. Karaniwang Martes. Nagsasaayos si Amihan ng mga sulat. Itinabi ang mga bill ng utility at flyers. Nang makita niya ang opisyal, na sobre na may emblem ng University of the Philippines. Huminto ang kanyang puso at pagkatapos ay malakas na bumilis. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ito. Sa loob, nakaimprenta sa makapal na papel. Ang pinakahihintay niya. Sa loob ng 5 taon. Mahal na Amihan Alcantara. Ipinapaalam namin sa iyo na ang depensa ng iyong disertasyon. Para sa degree ng doktor ng kasaysayan. Ay naka-schedule sa ika-15 ng Marso. 2024. Alas 2 ng hapon. Binasa niya ito ng maraming beses. Hindi makapaniwala. Ika-15 ng Marso. Sa loob ng 3 linggo. Ito ay totoo. Ang pagtatapos ng kanyang mahabang pagpapahirap. Ng mga gabing walang tulog at voluntaryong pag-iisa. Umagos ang luha ng pagluwag at kaligayahan sa kanyang pisngi. Agad niyang tinawagan ang kanyang advisor. Si Professor Ramirez. Na nagkumpirma ng petsa at nag-congratulated sa kanya. Hindi ko kailanman pinagdudahan ka. Amihan. Anya nang may boses na pinagrabe ng sigarilyo. Solid ang trabaho. Ang mahalaga ay huwag mong masira ang depensa. Seryoso ang komite. Maghahanda po ako. Pangako niya. Ang susunod na tawag ay sa kanyang ama. Dad. May petsa na po ako. Marso 15. Natanggap. Sagot niya. Maikli tulad ng isang ulat militar. Nandoon ako. Sa kabila ng kanyang karaniwang pagpigil. Narinig ni Amihan ang pagmamalaki sa boses nito. At iyon ay mas mahalaga kaysa sa anumang papuri. Nagpasya siyang magdiwang ng kaunti. Bumili siya ng isang bote ng disenteng alak. Ang paborito niyang blue cheese at inihanda ang kanyang espesyal na apple pie. Gusto niyang ibahagi ang kanyang kagalakan sa kanyang asawa. Umaasa pa rin na magiging masaya ito para sa kanya. Tulad ng dati. Umuwi si Marco mula sa trabaho. Pagod at masama ang loob. May balita ako sa iyo. Sabi niya. Sinusubukang maging masayahin hanggat maaari. Ano iyon? Ibinato niya ang kanyang susi sa kredensa. Huwag mong sabihin na bumili ka na naman ng isa pang mamahaling libro. Hindi. Iniabot niya ang sulat. Na-schedule na ang depensa ko. Kinuha niya ang papel at binasa ng mabilis. Walang pinakita ang kanyang mukha. Walang kagalakan. Walang sorpresa. Tanging kulay abong pagod. Oh. Sabi niya. Nakuha. Ang ika-15 ay Biyernes. Kailangan kong humingi ng time off sa trabaho para makapunta. Hindi sa pilitan na pumunta ka kung ayaw mo. Mahinahon niyang sabi. Sumikip ang pagkadismaya sa kanyang lalamunan. Anong ibig mong sabihin na hindi sa pilitan? Nagdedepensa ng disertasyon ang asawa ko. Kailangan nating panatilihin ang kaayusan. Anong sasabihin ng mga tao? Panatilihin ang kaayusan. Anong sasabihin ng mga tao? Iyon lang ang mahalaga sa kanya. Hindi ang kanyang tagumpay. Hindi ang kanyang pangarap.
kundi kung paano ito titingnan ng mga tagalabas. Sa sandaling iyon, pumasok si Aling Nena ng walang abiso. Tulad ng dati, narinig niya ang huling pangungusap at sumingit sa pag-uusap. Anong depensa? Anong pinag-uusapan niyo? Hay! Amihan! Nagkaroon ng petsa para sa depensa niya. Sabi ni Marco sa halos humihingi ng tawad na tono. Kinuha ni Aling Nena ang sulat. Isinuot ang salamin na nakasabit sa kanyang kwintas at binasa ng maingat. Doktor ng agham. Hiyaw niya. Purong lason sa kanyang boses. Aba! Hindi ka ba nagyayabang ngayon? At ano ang silbi nito? Magdadala ka ba ng mas maraming pera sa bahay? Marahil. Kalmadong sagot ni Amihan. Mas malaki ang kita ng mga doktor. Mas malaki. Singhal ng kanyang biyenan. At sino ang magpapakain sa asawa mo habang tumatakbo ka sa mga komperensya? Sorana. Ibinato niya ang sulat sa mesa. Pakinggan mo ang payo ko. Amihan. Itigil mo na ang kahangalan na ito. Mas mabuti pa kung magkaroon ka ng pangalawang anak. Kailangan ni Marco ng tagapagmana. Kinakalinga mo ang mga papel na iyan na parang manok na may itlog. Ang tungkulin ng babae ay sa kanyang pamilya. Hindi sa agham. Ang agham ay negosyo ng lalaki. Hindi na ito passive aggression. Ito ay direktang insulto. Ang pagwasak ng lahat ng pinahahalagahan niya. Aling Nena. Tumayo si Amihan. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay. Ngunit matatag ang kanyang boses. Ito ang aking buhay. At ako ang magpapasya kung paano ito isasabuhay. Kung magkakaroon ng isa pang anak o isusulat ang aking disertasyon. Oh! Kaya ganyan ka na magsalita ngayon? Tumayo rin ang kanyang biyenan. Nangingitim ang kanyang mukha. Natuto ka ng bastusin ang iyong mga nakakatanda. Inuutusan niya ako. Nanay mo. Ipakita mo sa kanya ang kanyang lugar. Nakapagit na si Marco sa kanila. Litong-lito at miserable. Tiningnan niya ang kanyang ina. Pagkatapos ay ang kanyang asawa. Ma! Hindi iyon ang ibig sabihin ni Amihan. Napipikon lang siya. Napipikon. Putol ni Aling Nena. Hindi ko papayagan na ganyan siya makipag-usap sa akin sa bahay na ito. Hindi ito ang bahay niyo. Malinaw at mahinahong sabi ni Amihan. Bahay ito ng anak niyo. May-ari ako rito gaya niya. Nabulunan si Aling Nena sa hininga ng indignasyon. Binuka niya ang kanyang bibig para ibuhos ang lahat. Ngunit pagkatapos ay isinara ito. Tiningnan niya si Amihan ng may purong galit. Kinuha ang kanyang handbag at umalis. Nang walang paalam. Isang mabigat na katahimikan ang nanatili sa silid. Bakit mo ginawa iyon? Sabi ni Marco sa wakas. Hindi ka ba pwedeng tumahimik na lang? Hindi. Marco. Sagot niya. Nakatingin sa kanya ng diretsyo. Hindi na ngayon. Naunawaan niya ng araw na iyon na nilampasan na nila ang puntong walang pagbalik. Sa unang pagkakataon, hayagan niyang nilabanan ang kanyang ina at hindi siya sinuportahan nito. Pinili niya ang neutralidad, na sa katotohanan ay pagtataksil. Nasira ang selebrasyon ng hapunan. Nanatiling hindi nabuksan ang bote ng alak. Tahimik na kinuha ni Amihan ang lahat at pumunta sa kanyang study area. Alam niyang hindi ito palalampasin ng kanyang biyenan. Maghihiganti ito at magiging malupit. Pagkatapos ng iskandalo, nagtago si Aling Nena.
Hindi siya tumawag o bumisita sa loob ng ilang araw. Alam ni Amihan na ito ang katahimikan bago ang bagyo. Nagpaplano ng kanyang paghihiganti ang kanyang biyenan. At sinabi sa kanya ng kanyang intuisyon na ang atake ay tutukuyin sa puso. Sa kanyang disertasyon, naglakad si Marco sa bahay ng mas madilim kaysa sa ulap ng ulan. Nagkunwari siyang walang nangyari. Ngunit ang tensyon ay napakakapal na kayang hiwain ng kutsilyo. Naramdaman niya ang pagkakasala. Ngunit ang pag-amin nito ay higit sa kanyang lakas. Sa halip, natagpuan niya ang kaaliwan sa maliliit na pagpuna. Bakit hindi plansado ang mga shirt ko? Tanong niya sa umaga. Alam niyang nagtrabaho si Amihan hanggang 3:00 ng umaga. Wala na namang laman ang ref. Anya sa gabi. Binaliwala na hindi pa siya nakakapunta sa grocery store kahit isang beses sa buong linggo. Tahimik lang si Amihan. Iniipon niya ang kanyang lakas para sa pangunahing labanan. Ang lahat ng kanyang pag-iisip ay nakatuon sa paghahanda para sa depensa. Muling isinulat niya ang kanyang talumpati. Inihanda ang mga sagot sa posibleng mga tanong. At muling binasa ang bawat kabanata ng 100 beses. Isang Sabado ng umaga. Habang nagtatrabaho siya, pumasok si Aling Nena ng walang katok. May peking matamis na ngiti. Hello, honey. Nakangiti siya. Naisip ko na baka nag-away lang tayo ng walang dahilan. Lahat tayo ay kinakabahan. Ang munting Amihan ko ay nagtatrabaho tulad ng isang bubuyog. Nagpa siya akong tumulong. Naglagay siya ng balde ng tubig at mop sa sahig. Lilinisan ko rito. Magsisip ng sahig. Magbubura ng alikabok. Ikaw. Ang munting Amihan ko. Magtrabaho ka. Huwag mong hayaan na gambalain kita. Agad na nag-alerto si Amihan. Ang biglaang kabaitan na ganoon ay hindi tipikal ng kanyang biyenan. Salamat po, Aling Nena. Pero hindi niyo na po kailangan. Lilinisin ko na lang po mamaya. Hindi. Hindi. Kumaway siya ng mga kamay. Mag-focus ka sa iyong siyensya at ako'y tahimik na parang daga. Si Marco, na naghahanda para mangisda kasama ang mga kaibigan, ay natuwa. Tingnan mo, Amihan. At sinabi mong nagtatanim siya ng sama ng loob. Salamat. Ma. Umalis siya. Iniiwan si Amihan mag-isa sa kanyang biyenan. Si Aling Nena ay buong sigasig na naglinis. Gumawa siya ng ingay sa balde. Pinuwersa ang mop ng malakas at malakas na bumulong-bulong. Imposible ang pag-concentrate. Nagbuntong hininga si Amihan at nagpa siya na magpahinga. Pumunta sa palengke para mamili ng groceries. Babalik po ako kaagad. Sabi niya sa kanyang biyenan. CJ. CJ. Siyempre. Umiti siya. Bantayan ko ang lahat dito. Umalis si Amihan. At iyon ang kanyang pinakamalaking pagkakamali. Bumalik siya sa loob ng halos 1 oras. Ang apartment ay kahina-hinalang tahimik. Wala na si Aling Nena. Pumunta si Amihan sa kanyang study area at natigilan sa pintuan. Ang nakita niya ay parang bangungot. Gulo sa kanyang desk. Mga libro na nakatambak ng hindi maayos. Mga papel na nakakalat. Ngunit hindi iyon ang pinakamasama. Ang malaking tambak ng drafts. Handwritten notes. Mga bihirang archival copy na kinolekta niya sa loob ng maraming taon. Lahat ng ito ay nawala. Sa mesa, tanging isang nakatuping sulat ang natira.
Kinuha ito ni amihan nang nanginginig ang mga kamay. Munting amihan ko. Nakasulat sa sulat. Sa paikot-ikot na sulat kamay ng kanyang biyenan. Naglilinis ako. At nakita ko ang napakaraming hindi kinakailangang basura sa iyong desk. Nagpa siya akong tulungan kang alisin ang kalat. Itinapon ko sa dumpster. Walang anuman. Ang iyong mapagmahal na biyenan. Naramdaman ni amihan na gumagapang ang sahig sa ilalim niya. Tumakbo siya sa dumpster sa hallway. Ngunit huli na ang lahat. Naihataw na ang basura ng umaga. Nawala ang lahat. Mga taon ng paggawa. Natatangi. Hindi mapapalitang materyales. Bumagsak siya sa sahig ng hallway at umiyak. Hindi lang ito paghihiganti. Ito ay pagpatay. Ang pagpatay sa kanyang pangarap. Nang umuwi si Marco mula sa pangingisda. Masayahin at kontento. Nakita niya ang kanyang asawa sa kakilakilabot na kalagayan. Nakaupo siya sa sahig ng kanyang silid. Napapaligiran ng mga nakakalat na libro. Umindayog pabalik-balik na parang nasa trance. Amihan. Anong nangyari? Nilapitan siya nito ng takot. Tahimik niyang ibinigay ang sulat. Binasa niya ito at nagbago ang kanyang mukha. Si nanay. Bulong niya. Hindi niya magagawa. Hindi niya siguro naintindihan. Naintindihan niya ang lahat. Marco. Sigaw niya. Isang halo ng sakit. Galit at desperasyon sa kanyang boses. Sadyang ginawa niya iyon para hindi ako makapagdepensa. Para sirain ako. Kakausapin ko siya. Kinuha niya ang kanyang telepono. Hindi. Pinigilan siya ni amihan. Huwag mong hiyain ang sarili mo. Tumayo siya. Wala nang luha. Tanging isang sunog na disyerto ang nanatili sa kanyang mga mata. Gusto ko na hinding-hindi na niya tatawiran ang pintuan na ito muli. Mahinahon niyang sabi. Hinding-hindi na. Tiningnan niya ito ng takot. Naiintindihan niya. Hindi ito hysteria. Ito ay isang ultimatum. CJ. Sabi niya. Kakausapin ko siya. Pagbabawalan ko siyang pumunta rito. Lumabas siya sa hallway para tumawag. Narinig ni amihan ang mahinang boses nito. Una. Matatag. Nagdedemanda. Pagkatapos ay lumambot. Narinig niya itong nagsabi. Ma! Bakit mo ginawa iyon? Alam kong gusto mo ang pinakamahusay. Hindi. Hindi siya aalis. Kakausapin ko siya. Kakalma siya. Naunawaan ni amihan ang lahat. Ipinagkanulo niya siya muli. Hindi niya ipinagbawal ang anuman. Humingi siya ng tawad. Hinanap niya ang kompromiso kung saan wala naman. Lumapit siya sa bintana. Sa labas, bumubuhos ang pinong nakakainis na ulan. Kulay abo at walang pag-asa. Tulad ng kanyang buhay. Naisip niya ang oras na natitira sa kanya. 3 linggo upang mabawi kahit ilan sa mga nawawalang materyales. Halos impossible. Ngunit kailangan niyang subukan. Hindi para sa kanya. Hindi para sa kanyang biyenan. Kundi para sa sarili niya at para sa kanyang ama. Na nangakong dadalo. Hindi niya ito pwedeng bigin. Magtatrabaho siya araw at gabi. Gagawin niya ang imposible. At pagkatapos ng depensa, aalis siya at hinding-hindi na babalik sa bahay na ito. Puno ng kasinungalingan at pagtataksil. Ang sumunod na 3 linggo ay naging isang walang katapusang. Mabigat na marathon para kay amihan.
Natutulog siya ng 3 o 4 na oras sa isang araw. Kumakain ng padalian. Madalas nakakalimutan ang tamang pagkain. Ang apartment ay naging isang kaguluhan na tila wala nang nagmamalasakit. Si Marco, na nakaramdam ng pagkakasala, sinubukan niyang tumulong sa mga gawaing bahay. Nagluto siya ng simpleng pagkain. Kinuha ang labada mula sa washer. Ngunit ang kanyang tulong ay clumsy at hindi eksperto. At kadalasan, sinubukan niyang iwasan ang landas ni amihan. Si Aling Nena, tulad ng ipinangako ni Marco, hindi na pumunta. Ngunit ang kanyang hindi nakikitang presensya ay nararamdaman sa lahat ng bagay. Tumatawag siya sa kanyang anak araw-araw. At pagkatapos ng mga tawag na iyon, mas naging madilim at mainitin ang ulo si Marco. Nag-aalala talaga si Mama. Sabi niya isang gabi. Habang si amihan, mapula ang mga mata sa pagod, ay sinusubukang buuin muli ang isang bihirang archival quote mula sa memorya. Sabi niya hindi niya sinasadya, na hindi siya nag-iisip. Sabihin mo sa kanya na huwag mag-alala. Putol ni amihan nang hindi inaalis ang tingin sa laptop. Sabihin mo sa kanya na mag-isip ng mas mabuti sa susunod. Bago niya itapon ang mga taon ng paggawa ng ibang tao. Masyado kang malupit sa kanya. Paninisi niya. At hindi ba siya naging malupit sa akin? Binigyan siya ni amihan ng mabigat na tingin. Marco, pag-usapan natin. Hanggang sa depensa. Huwag nating pag-usapan ang nanay mo. Kung hindi, hindi ako makapagtrabaho. Ipinikit niya ang kanyang mga labi. Nagulantang. Ngunit hindi nakipagtalo. Nagtatrabaho si amihan na parang sinapian. Nakipag-ugnayan siya sa mga kasamahan sa ibang syudad. Humiling ng mga scan ng kinakailangang artikulo. At gumugol ng maraming oras sa mga online library na naghahanap ng mga pahiwatig. Ang kanyang advisor, si Professor Ramirez, ay galit na galit nang marinig niya ang nangyari. Barbarism iyan. Sigaw niya sa telepono. Demanda mo siya para sa pagkasira ng ari-arian. Hindi worth it. Pagod niyang sagot. Gusto ko lang tapusin ito. Kaya mo ba? Tanong niya. Mas kalmado na ngayon. Naubusan na ang oras. Kaya ko. Mariin niyang sabi. At ginawa niya. Mga araw bago ang depensa. Ipinadala niya sa kanya ang huling bersyon at ang presentasyon. Pagod na siya. Parang pinigan na lemon. Ngunit kontento. Ginawa niya ang lahat ng posible. Sa buong panahong iyon, sinuportahan siya ng mga tawag ng kanyang ama. Tumawag siya tuwing 2 o 3 araw. Sandali siyang magtatanong. Kumusta? Kailangan mo ba ng tulong? At pagkatapos marinig ang kanyang. Kinakaya ko po. Sasabihin niya. Manatiling matatag. At ibababa ang telepono. Ang mga laconic. Mga pag-uusap na parang militar. Ay mas mahalaga kaysa sa mga oras ng pag-alo. Mula sa mga kaibigan. Naniniwala siya sa kanya at wala siyang karapatang bigin ito. Ang araw bago ang depensa. Bumili siya ng bagong damit. Simple at elegante. Maitim na berde. Na nagpatingkad sa berdeng kulay ng kanyang pagod na mga mata. Inayos niya ang kanyang buhok. Ang kanyang magandang brown na buhok. Na hindi pa inistilo sa loob ng maraming linggo. Muling bumagsak sa malambot na alon. Gusto niyang magmukhang marangal. Ito ang kanyang labanan at handa siya.
Nang gabing iyon, nilapitan siya ni Marco nang hindi inaasahan na mailanta na bouquet ng carnations. Binili mula sa isang tindahan sa gas station. Para sa iyo ito. Bulong niya. Salamat. Kinuha niya ang mga ito. Tiningnan siya ni Marco nang may miserable at humihingi ng tawad. Alam kong nagkamali ako sa lahat. Pero baka pagkatapos ng bukas. Kapag tapos na, maaari tayong sumubok na magsimulang muli? Tiningnan niya ito. Ang kanyang gwapo ngunit mahina na mukha. At walang naramdaman. Hindi galit. Hindi pagkakasala. Tanging kawalan ng laman. Pag-usapan natin yan bukas. Sabi niya. Ayaw niyang bigyan ito ng maling pag-asa. Ngunit ayaw din niyang magsimula ng away. Bago ang kritikal na araw. Maaga siyang natulog ngunit hindi makatulog. Mental niyang inensayo ang kanyang talumpati. Mga posibleng tanong at sagot. Handa siya. Tiwala sa kanyang trabaho. Ngunit ang isang malagkit na pagkabalisa. Isang malalim na takot. Ay hindi siya binitawan. Naramdaman niya na hindi ganoon kadaling susuko si Aling Nena. Hindi siya ang tipo na tumatanggap ng pagkatalo. At ang ideyang iyon ay hindi siya binitawan. Hindi niya alam na ang kanyang pinakamasamang bangungot ay nasa pintuan na. At ang gabing ito ang magiging huli ng kanyang dating buhay. Hindi pa niya alam na kinabukasan. Hindi lamang niya idepensa ang kanyang disertasyon, kundi ang kanyang karapatan na maging isang tao. Nagising si Amihan bago pa sumikat ang araw dahil sa kakaibang pagkabalisa. Nakahiga siya sa dilim. Nakikinig sa regular na paghinga ni Marco. Hindi maintindihan ang dahilan ng kanyang hindi pagiging panatag. Lahat ay handa na. Ang talumpati ay pinino hanggang sa huling salita. Ang presentasyon ay nasa beat drive. Ang damit ay nasa upuan. Ngunit ang premonisyon ng kalamidad ay hindi siya iniwan. Tahimik siyang bumangon at pumunta sa kusina para uminom ng tubig. Nang buksan niya ang ilaw, napasinghap siya. Nakaupo sa mesa sina Marco at ang kanyang ina. Hindi sila natutulog. Naghihintay sila sa kanya. Ano? Ano ang ginagawa ninyo rito? Bulong ni Amihan. Dahan-dahang tumayo si Aling Nena nang may masamang ngiti. Sa kanyang kamay, hawak niya ang electric hair clippers. Ang uri na ginagamit ni Marco para sa kanyang fade. Dumating kami para ayusin ang mga bagay. Mahinahon niyang sabi. Tumayo rin si Marco. Hindi siya tumingin sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nasa sahig. Marco. Anong nangyayari? Umatras si Amihan. Masyado kang mayabang. Amihan. Anya sa isang mapurol. Hindi pamilyar na boses. Masyado kang matalino. Ayaw ng mga lalaki sa ganyang uri. Dagdag ni Aling Nena habang lumalapit. Gusto nila ng simpleng may bahay. At nakalimutan mo ang iyong lugar. Anong pinag-uusapan ninyo? Sumandal si Amihan sa dingding. Ang puso niya ay nasa lalamunan. Ipapaalala namin sa iyo. Umiti ang kanyang biyenan. Para hindi mo isipin na ikaw ay magaling. Para malaman mo kung sino ang nagmamando sa bahay na ito. Hindi mo ipagyayabang ang magandang buhok mo sa mga estranghero. Sa academic board, wala nang dapat ipagyabang. Miss Matalino. Pagkatapos, naunawaan ni Amihan ang lahat. Sobrang barbariko. Sobrang halimaw. Na ayaw paniwalaan ng kanyang utak. Tumango si Marco at sa wakas ay tumingin sa kanya.
Wala nang pagmamahal o awa sa kanyang mga mata. Tanging malamig. Clumsy na inggit. Tama si Mama. Tama na. Sumugod siya sa kanya. Sumigaw si Amihan. Sinusubukang tumakas. Ngunit mas malakas siya. Hinawakan niya ito. Pinihit ang kanyang mga braso sa likod at idiniin siya sa dingding. Nagpupumiglas siya. Sinusubukang kagatin ito. Ngunit mahigpit siyang hawak nito. Hawakan mo siya ng matatag. Utos ni Aling Nena. Lumapit siya mula sa likod. At naramdaman ni Amihan ang malamig na metal sa likod ng kanyang leg. Nagsimula ang pag-ingay. Hindi. Pakiusap. Hindi. Sigaw niya. Ngunit ang kanyang sigaw ay nalunod sa ingay ng clippers. Naramdaman niya ang unang hibla ng kanyang mahabang brown na buhok. Ang kanyang pagmamalaki. Ang kanyang tanging palamuti. Nahulog sa sahig. Pagkatapos ang pangalawa. Ang pangatlo. Mabilis na nagtrabaho si Aling Nena. Dalubhasa. Tulad ng isang barbero. Gupitin niya ang buhok. Inahit ng malapit sa balat. Binibigkas. Doon. Para malaman mo ang iyong lugar. Para matandaan mo na ikaw ay isang babae. At ang tungkulin ng babae ay magluto. Hindi magdepensa ng disertasyon. Umiyak si Amihan. Nanginginig ang kanyang katawan sa tahimik na pag-iyak. Hawak siya ni Marco at naramdaman niya ang init nito. Ang magaspang na hininga nito sa kanyang leg. Walang sinabi. Siya lamang ang tagapagpatupad. Ang kasangkapan ng kanyang ina. Sa loob ng ilang minuto. Tapos na. Pinatay ni Aling Nena ang clippers. Tapos na. Sabi niya. Nasiyahan. Humahanga sa kanyang gawa. Mas mabuti. Mukhang isang mahinhin na babae na ngayon. Binitawan siya ni Marco. Dahan-dahang dumausdo si Amihan sa dingding papunta sa sahig. Takot siyang itaas ang kanyang ulo para tingnan sila. Naramdaman niya na hubad. Hinahamak. Niyuyurakan. Tingnan mo ang sarili mo. Utos ng kanyang biyenan. Hindi gumalaw si Amihan. Pagkatapos, marahas siyang hinawakan ni Marco sa baba at pilit siyang pinatingin. Sabi ko, tingnan mo ang sarili mo. Hinila niya siya sa salamin sa hallway. Isang kakaiba. Pangit na nilalang ang nakatingin pabalik mula sa salamin. Isang mukha na namamaga sa luha. Mga nakakalungkot na hibla ng buhok na nakaturo sa iba't ibang direksyon. At malalaking mata na dilat sa takot. Aba! Bumulong si Aling Nena mula sa likod. Pupunta ka pa ba sa depensa mo ngayon? Ipapahiya mo ang sarili mo sa harap ng mga propesor. Tahimik si Amihan. Hindi makapagsalita. May bukol sa kanyang lalamunan. Iyan ang naisip ko. Tumango ang kanyang biyenan. Manatili ka sa bahay. Umiyak ka. At aaluhin ka ni Marco. Inakala nilang nabasag nila siya. Nananalo sila. Lumingon sila at pumunta sa kwarto. Iniwan si Amihan mag-isa sa sahig ng hallway. Narinig niya ang pag-ingay ng mga spring ng kama. Natulog sila. Tapos na ang kanilang tungkulin. Nakahiga si Amihan sa malamig na sahig. Nanginginig. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon. Ang nasirang mukha na iyon. At naramdaman ang sakit at desperasyon na napalitan ng iba. Isang malamig. Malalim na puwet. Tense tulad ng isang wire. Nagkamali sila.
Hindi nila siya nabasag. Ginising nila ang halimaw sa kanya. Hindi alam ni Amihan kung gaano katagal siya nakaupo sa malamig na sahig ng hallway. Ang mga minuto ay lumabo sa isang malapot na masa ng takot at kahihiyan. Sa bawat pagtingin niya sa salamin, isang bagong alon ng pagduduwal ang bumangon sa kanyang lalamunan. Hindi niya nakita ang sarili, kundi isang biktima. Isang sirang nilalang na may ahit na ulo at mga matang puno ng luha. Naabot nila ang kanilang layunin. Niyurakan nila siya. Sinira ang kanyang pagkababae at ang kanyang kumpiyansa. Mula sa kwarto, narinig ang mahinang paghilik ni Marco. Natutulog siya pagkatapos ng ginawa niya. Humiga lang siya at natulog. Ang pagkaunawa na iyon ay marahil mas masahol pa kaysa sa pag-ahit. Hindi lamang siya isang kasabwat. Siya ang nag-udyok. Dinala niya ang kanyang ina. Hawak niya ito habang gumugupit ang kanyang ina. Siya, ang kanyang asawa, na pinagkakatiwalaan niya. Dahan-dahang bumangon si Amihan. Ang kanyang mga binti ay parang bulak. Pumunta siya sa kusina at nagbuhos ng tubig sa baso. Nanginginig ang kanyang mga kamay kaya natapon ito. Tiningnan niya ang mga buhok na nakakalat sa linoleum. Ang kanyang magandang mahabang brown na buhok. Naalala niya kung gaano ito kamahal ni Marco noong unang taon. Gumugugol siya ng maraming oras sa pagpapadausdos ng kanyang mga daliri sa buhok nito. Inililibing ang kanyang mukha dito. Inaamoy ito. Ang buhok mo ay amoy sikat ng araw at hangin. Bulong niya dati. Nasaan ang batang iyon? Sino ang malupit na estranghero na natutulog sa kanyang kama? Lumuhod siya at isa-isang pinulot ang mga buhok. Parang mga piraso ng kanyang sirang buhay. Hindi siya umiyak. Natuyo na ang mga luha. Nag-iiwan lamang ng tuyo at nagniningas na pakiramdam sa kanyang dibdib. Naisip niya ang kinabukasan. Ang depensa. Tama si Aling Nena. Paano siya pupunta ng ganito? Ano ang sasabihin niya? Paano niya titingnan ang mga propesor? Mga kasamahan? Ang kanyang ama? Ang pag-iisip sa kanyang ama ang pinakamasakit. Pupunta ito. Upo sa unang hanay at makikita siyang hinahamak. Durugin. Siya, na humahamak sa kahinaan, ay mahihiya. Sa sandaling iyon, ang tukso na abandonahin ang lahat. Naikulong ang sarili. Huwag makita ang sinuman. Halos hindi mapigilan. Nanalo sila. Naabot nila ang kanilang layunin. Hindi siya pupunta sa depensa. Isusuko niya ang lahat. Ang kanyang pangarap. Ang kanyang karera. Ang kanyang kinabukasan. Magiging siya ang gusto nila. Isang tahimik. Masunurin. Isang sirang babae na alam ang kanyang lugar. Umupo siya sa sahig. Yakap-yakap ang kanyang mga tuhod. Umindayog. Ang kanyang isip ay nalilito. Nakulong sa bahay na ito. Sa kasal na ito. Sa kahihiyan na ito. Naisip niya ang kamatayan. Hindi seryoso. Kundi bilang pagtatapos ng sakit. Ang ipikit ang kanyang mga mata at huwag nang buksan muli. Ngunit pagkatapos, tiningnan niya ang kanyang desk. Ang maayos na tambak ng mga pahina. Ang huling bersyon ng kanyang disertasyon. 5 taon ng kanyang buhay. Daan-daang gabing walang tulog. Libo-libong libro ang nabasa. Hindi lang ito pananaliksik. Ito ay siya. Ang kanyang isip. Ang kanyang kaluluwa. Ang kanyang kalooban.
Papayagan ba niya silang sirain din iyon? Papayagan ba niya silang kunin ang huling bagay na mayroon siya? Tumayo siya. Pumunta sa desk at kinuha ang mabigat na volume. Pinadaustos niya ang kanyang kamay sa makinis na takip. Naalala niya ang mga salita ng kanyang advisor. Amihan. Mayroon kang tunay na talento sa pananaliksik. Huwag mong ilibing ito. Naalala niya ang boses ng kanyang ama. Naniniwala ako sa iyo. Hindi. Hindi siya susuko. Pupunta siya sa depensa ng eksakto kung ano siya. Hayaan ng lahat na makita kung ano ang ginawa nila sa kanya. Hindi ito ang kanyang kahihiyan. Ito ang sa kanila. Lumapit siya sa salamin at muling tiningnan ang sarili. May kapansanan. Ngunit sa titig ng refleksyon, wala nang takot. Mayroong put. Malamig at malinaw tulad ng bakal. At ang puot na iyon ang nagbigay sa kanya ng lakas. Hindi na siya biktima. Siya ay isang mandirigma na pupunta sa kanyang huling. Mapagpasyang labanan. Ang sakit. Nakakapagtaka. Lumilinaw kapag naabot ang rurok nito. Sinusunog nito ang labis na takot. Duda. Awa sa sarili. Tanging survival at aksyon ang natitira. Naramdaman ni Amihan ang breaking point na iyon sa loob niya. Natuyo ang mga luha. Tumigil ang panginginig. Ang desperasyon ay sinundan ng isang nakakalamig. Matinding galit. Tiningnan niya ang orasan. 3:30 ng umaga. Wala pang 1:00 oras bago ang depensa. Hindi siya matutulog. Maghahanda siya hindi lamang para idepensa ang kanyang disertasyon, kundi para idepensa ang kanyang buhay. Una, kinuha niya ang buhok mula sa sahig. Itinago sa isang bag bilang ebidensya ng krimen. Ito ay naghugas siya ng mukha. Nagsipilyo ng ngipin. Mga routine na nagbalik ng pakiramdam ng kontrol. Pagkatapos ay pumunta siya sa kwarto. Natutulog si Marco. Nakabuyang-yang ng may mahinahon na ekspresyon. Isang taksil na anghel. Huminto si Amihan at tiningnan siya. Wala na ang pagmamahal. Tanging malamig. Malayong kuryosidad ang natira. Paano bumaba ang isang tao sa ganoon kababa? Tahimik niyang binuksan ang kabinet. Kailangan niyang takpan ang kanyang ulo. Hindi dahil sa kahihiyan kundi para hindi makagambala sa mahalaga. Ang kanyang talumpati. Ang kanyang trabaho. Tiningnan niya ang kanyang mga scarves at shawls. At hinawakan ng kanyang mga daliri ang isang bagay na malambot at malamig. Inilabas niya ito. Isang silk scarf na binili niya ilang taon na ang nakakaraan. At hindi pa nasusuot. Isang malalim na esmeraldang berde. Ang kulay ng lakas. Nang muling pagsilang. Pumunta siya sa salamin at sinubukan itong itali. Pagkatapos ng ilang pagtatangka. Perpekto ang hitsura nito. Ito ay umayon sa kanyang mukha. Itinago ang pinsala at pinalitaw ang kanyang mga mata ng may determinasyon. Delikadong apoy. Mas mabuti ito. Naisip niya. Walang makagagambala sa mahalaga. Naramdaman niya na ibang tao na siya. Ang dating Amihan. Tahimik at masunurin. Handang tumahimik para sa kapayapaan ng pamilya. Namatay ng gabing iyon. Isang bagong babae ang isinilang. Isa na alam ang presyo ng pagtataksil at handang maghiganti. At naisip niya, hindi siya maghihiganti gamit ang kanilang mga pamamaraan. Pagsisigaw. Iskandalo. Kahihiyan.
Gagawin niya ito sa ibang paraan. Maganda at walang awa. Kinuha niya ang kanyang telepono. Contacts, Dad. Nag-alinlangan siya ng 1 segundo. Kailangan niyang malaman. Kailangan niyang nandoon. Dinyal niya. Sinagot niya sa unang ring, na parang hindi pa siya natutulog. Amihan. Ano iyon? Ang kanyang boses ay nag-aalala. Naramdaman ng kanyang puso ng ama na may mali. Dad. Bumagsak ang kanyang boses. Ayaw niyang umiyak ngunit umagos ang luha. Dad. Sila. At isinalaysay niya ang lahat. Pautal-utal. Nabulunan sa pag-iyak. Ang disertasyon. Ang mga away. Ang puot ng biyenan. Ang nangyari 1 oras na ang nakakaraan. Ang clippers. Ang buhok sa sahig. Ang tawa ni Aling Nena. Sa kabilang linya. Makapal. Palpable na katahimikan. Dad? Tawag niya ng takot. Narinig kita. Ang kanyang boses ay mababa at nakakatakot. Ang tunog ng isang hindi mababawing utos. Nandoon pa rin ba sila sa apartment? Natutulog sila. Sabi niya. Pakinggan mo ako ng mabuti. Anak. Kunin mo ang iyong mga dokumento. Ang iyong laptop. At lumabas ka na ngayon. Saan po ako pupunta? Nagpapadala ako ng kotse para sa iyo. Darating ito sa iyong building sa loob ng 40 minuto. Dadalhin ka ng driver sa isang hotel. Aayusin ko ang lahat. Matulog ka ng ilang oras. Maghanda ka at pumunta ka sa depensa. Dad, hindi po ako makakapunta ng ganito. Pupunta ka ng ganito. Ang kanyang boses ay bakal. Naintindihan mo? Amihan. Pupunta ka at edepensa ang iyong trabaho. 5 taon para dito. Hindi mo papayagan ang mga iyon. Huminto siya. Naghahanap ng mga salita. Hindi mo papayagan ang mga taong iyon na sirain ka. Nandoon ako sa unang hanay. Gusto kong ipagmalaki ang aking anak. Nagulat si Amihan. Inaasahan niya ang galit. Ayo. Paninisi. Hindi ang mabilis. Tumpak. Suportang militar na ito. Naintindihan mo? Ulit niya. Opo. Dad. Mabuti. At ang asawa mo at ang kanyang ina? Kakausapin ko sila mamaya. Huwag kang mag-alala. Binaba niya ang telepono. Natuyo ang luha. Isang katiyakan na matigas tulad ng granite ang bumalot sa kanya. Hindi siya nag-iisa. Nasa panig niya ang kanyang ama. Mabilis at tahimik niyang inipon ang mga mahahalagang bagay. Ang damit. Ang sapatos. Ang laptop. Ang 8th drive kasama ang presentasyon. Ang nakaprint na thesis. Bago umalis, huminto siya sa pintuan ng kwarto at tiningnan ang natutulog na si Marco. Bumulong siya sa pagtulog at umikot. Tiningnan niya siya ng walang puot. Nang may malamig. Malayo na paghamak. Patay na siya para sa kanya. Nagsulat siya ng maikling sulat, umalis ako. Huwag mo akong hanapin. Iniwan niya ito sa mesa ng kusina at lumabas ng hindi lumilingon. Isinara ang pinto sa kanyang nakaraang buhay. Sa labas, isang itim na kotse na may opisyal na plaka ng sasakyan ng Manila ang naghihintay sa kanya. Ang The Peninsula Manila Hotel sa sentro ng Makati.
Sinalubong siya ng katahimikan at amoy ng mamahaling kahoy. Ang driver. Isang tahimik na lalaki na nakasibilyang suit. Sinamahan siya sa ikalimang palapag. Ibinigay sa kanya ang keycard at maikling sinabi. Hiniling ni General Alcantara na magpahinga ka. Lahat ay inayos na. Ang silid ay maluwag at elegante. Isang malaking kama na may puting kumot. Isang panoramic na bintana na tanaw ang umagang syudad. Inihagis ni Amihan ang kanyang bag sa sahig at lumapit sa bintana. Sumisikat ang araw. Pinipintahan ang langit ng malambot na rosas. Tiningnan niya ang gumigising na syudad at naramdaman na muling isinilang. Ang nakaraang gabi ay parang isang kakilakilabot na panaginip. Naligo siya ng matagal at mainit. Hinuhugasan hindi lamang ang dumi, kundi pati na rin ang malagkit na kahihiyan. Nag-order siya ng light breakfast at kape sa kwarto. Kailangan niyang bawiin ang kanyang lakas. Hindi siya natulog. Humiga lang sa kama. Nakatingin sa kisam. Malinaw ang kanyang isip. Ang plano ng kanyang ama ay napakatalino sa pagiging simple nito. Hindi lang ito moral na suporta. Inalis niya siya mula sa toxic na kapaligiran. Binigyan siya ng espasyo para makabangon. Inihiwalay siya mula sa kanyang mga kaaway. Kumilos siya na parang isang strategist. Naisip niya ang kanyang ama. Ang kanyang istrikto. Tahimik na ama. Sa buong buhay niya. Naniniwala siya na hindi siya nito mahal. Na nahihiya ito sa kanyang hilig sa kasaysayan. Ngunit hindi lang ito marunong magpakita ng damdamin. Sa kritikal na sandali, siya lamang ang isa na. Nang walang pag-aalinlangan. Tumayo sa tabi niya. Bandang alas negatibo 1:00 oras. Nagsimula siyang maghanda. Inilabas niya ang maitim na berdeng damit at isinuot. Tama ang sukat nito. Pagkatapos ang esmeraldang scarf. Ngayon, kalmado. Maingat niyang itinali ito. Mukha itong sunod sa uso at kakaiba. Itinago nito ang barbarong pag-ahit. Nakakuha ng atensyon sa isang kapansin-pansing paraan. At lumikha ng isang misteryoso. Malakas na imahe. Tiningnan niya ang sarili sa salamin. Isang babae na hindi niya nakilala. Ngunit isang maganda. Malakas. Tiwala at hindi nababasag. Kinuha niya ang kanyang laptop at inensayo ang kanyang talumpati sa huling pagkakataon. Ang mga salita ay dumaloy ng madali at tiwala. Na-master na niya ang kanyang material. Naisip niya kung ano ang nangyayari sa kanyang dating apartment. Inilarawan niya si Marco na nagigising. Nakikita ang sulat. Ang kanyang pagkalito. Ang kanyang panik. Tatawagan niya ang kanyang ina. Hysteria. Akusasyon ni Aling Nena. Pagbabanta. Umiti si Amihan. Ang kanilang mundo ng kontrol at manipulasyon ay bumabagsak. At sila mismo ang sumira nito. Kinuha siya ng parehong kotse. Tahimik na binuksan ng driver ang pinto. Nagmaneho sila patungo sa universidad. Nakita ni Amihan ang pamilyar na mga kalye. Ngunit tila iba ang mga ito. Hindi siya pupunta sa isang pagbitay. Tulad ng naisip niya ilang oras bago. Pupunta siya sa kanyang tagumpay. Pumasok siya sa pangunahing gusali kalahating oras ng maaga. May mga tao na sa hallway. Mga graduate student. Professor. Mga estudyante. Nang makita siya, marami ang natahimik. Sinusundan siya ng may kuryosong tingin. Ang kanyang di pangkaraniwang kasuotan. Ang eleganteng damit at ang esmeraldang turban ay umakit ng atensyon.
Hindi siya nahihiya. Naglakad siya ng nakataas ang ulo. Binati ang mga kakilala sa pintuan ng auditorium. Naghihintay si Professor Ramirez. Tiningnan niya ito ng may pag-aalala. Amihan Alcantara. Sabi niya. Narinig kong tumawag ang asawa mo. Sabi niya may sakit ka. Tulad ng nakikita niyo. Ayos na ayos po ako. Kalmadong ngiti niya. Ngunit ang kanyang hitsura ay nagpatigil sa kanya. Ito ang bago kong look. Professor Ramirez. Sabi niya. Nagpasya akong baguhin ang aking imahe para sa bago kong buhay. Tiningnan niya siya ng mataman at sa kanyang matatalinong mata ay nabasa niya ang pag-unawa. Aba. Sabi niya. Matapang. Napakamatapang. Good luck sa depensa. Salamat po. Sagot niya. Pumasok siya sa bulwagan. Sa mahabang mesa ay naroon ang mga miyembro ng komite. Ubanin at istriktong mga propesor. Sa auditorium, dose-dose ng mga manonood. At sa unang hanay, sa gitna ng entablado, ay naroon siya. Ang kanyang ama. Sa kanyang uniforme. Isang uniforme na mailahat ng kanyang dekorasyon. Nakaupo ng tuwid. Walang galaw. Nakatingin sa kanya. Sa kanyang tingin. Walang awa. Tanging kalmado. Matatag na suporta. Naunawaan ni Amihan na wala na siyang takot. Pumunta siya sa podium. Inilagay ang kanyang talumpati. Na alam niya sa puso. At tumingin sa bulwagan. Kagalang-galang na tagapangulo. Kagalang-galang na mga miyembro ng komite ng disertasyon. Mahal na mga kasamahan. Ang kanyang boses ay pantay at tiwala. Payagan niyo po akong magpakita. Sinimulan niya ang kanyang presentasyon. At sa sandaling iyon, alam niyang nanalo na siya. Nagsalita si Amihan. At sa bawat salita, lalong naging matatag ang kanyang boses. Mas lumaki ang kanyang kumpiyansa. Isinalaysay niya ang mga kaugalian at buhay sa Maynila noong 1930. Ang mga bagong katutubong negosyante. Ang labanan ng lumang mundo sa bago. Isinawsaw niya ang sarili sa kanyang paboritong panahon. Nakalimutan ang gabi bago. Ngayon, siya lamang. Ang kanyang trabaho. At ang mga manonood ang umiiral. Nakita niya kung paano nakikinig ng maingat ang komite. Kung paano tumango si Professor Ramirez nang may pag-apruba. Kung paano hindi inalis ng kanyang ama ang tingin sa kanya. Ang kanyang presentasyon ay tumagal ng eksaktong 20 minuto. Ayon sa mga patakaran. Nang matapos siya, isang maikling katahimikan ang bumaba sa bulwagan. Sinundan ng palakpakan. Hindi lang magalang na palakpak, kundi malakas, taos-pusong palakpakan. Nakita ni Amihan, nang may pagtataka na hindi lang mga kaibigan at kasamahan ang pumapalakpak, kundi pati na rin ang istriktong mga propesor sa komite. Bumaba siya mula sa podium at umupo sa tabi ng kanyang advisor. Nagsimula ang komplikado. Nakakalito na mga tanong. Ngunit handa siya. Sumagot siya ng malinaw at maikli. Ipinapakita ang kahusayan sa kanyang paksa. Nakipagtalo siya. Ipinagtanggol ang kanyang pananaw. At malinaw na humanga ang komite. Sa gitna ng siyentipikong debate, bumukas ang pinto at huminto. Dalawang ulo ang sumilip. Dumating sina Marco at Aling Nena upang lasapin ang kanyang kabiguan. Siguro ay tinawagan nila ang unibersidad.
Nalaman na nandoon siya at hindi nakayanan ang palabas. Inaasahan nilang makita ang isang masunurin. Umiiyak. Nahihiyang babae. Nakita nila ang isang tiwala na iskolar. Madaling ipinagtaboy ang mga atake mula sa mga eksperto na propesor. Napanood niya na nakanganga sila. Ngunit ang tunay na shock ay darating pa. Ang kanilang mga mata ay naglakbay sa silid at bumagsak. Sa figura na nakauniporme sa unang hanay. Dinala ni Aling Nena ang kanyang kamay sa kanyang dibdib. Namutla si Marco. Kinilala nila siya. General Alcantara. Ang kanyang ama. Inakala nilang ulila siya. Walang depensa. Nag-iisa. Hindi nila kailanman sineryoso ang kanyang mga kwento tungkol sa kanyang ama. Tinitingnan ang mga ito bilang mga pantasya ng bata. At naroon siya. Tunay. Matikas. Hindi siya nakatingin sa kanya. Nakatingin siya sa kanila. Hinila ni Aling Nena ang braso ng kanyang anak. Sinubukan nilang umalis ng tahimik. Ngunit huli na ang lahat. Nakita sila ng kanyang ama. Hindi siya gumalaw. Hindi nagbago ang kanyang ekspresyon. Tiningnan lang niya at sa titig na iyon. Mayroong napakalamig na galit na siguro ay naniga sila sa loob. Nagpatuloy ang depensa. Nagsalita ang mga kalaban. Pagkatapos ang advisor. Lahat ay positibo. Sabi ni Professor Ramirez sa kanyang interbensyon. Hindi lang ito isang mahusay na disertasyon. Ito ay gawa ng isang tunay na iskolar na may hindi nababasag na kalooban at lakas ng loob. Binigyan niya siya ng makahulugang tingin. At alam niya. O kahit papaano ay naghinala. Nagpahinga ang komite para mag-deliberate. Ito ay isang formalidad. Walang nagduda sa resulta. Sa loob ng 1-0 minuto. Bumalik sila at inihayag ng tagapangulo. Sa pamamagitan ng nagkakaisang desisyon ng komite ng disertasyon ng University of the Philippines. Ang degree ng doktor ng kasaysayan ay iginawad kay Amihan Alcantara. Nagpalakpakan ang bulwagan. Tumayo ang mga tao. Lumapit sa kanya. Binati siya. Kinamayan siya. Sinalubong sila ni Amihan ng nakangiti. Ngunit pinanonood ang kanyang ama sa sulok ng kanyang mata. Hindi siya nagmamadali. Naghintay siya. Nang humupa ang dami ng mga bumabati. Tumayo siya. Itinuwid ang kanyang balikat. Ang kanyang presensya ay nagpakita ng kapangyarihan at otoridad. Hindi siya lumapit sa kanya. Naglakad siya patungo sa labasan kung saan nakakumpol sina Marco at Aling Nena. Lito. Hindi sila makaalis. Ang kanyang tingin ay nakakulong sa kanila tulad ng isang hindi nakikitang tali. Nilapitan niya sila. Magandang hapon. Mahinahon niyang sabi. Ngunit umalingaw ang kanyang boses sa tahimik na bulwagan na parang kulog. Ako si General Alcantara. Ama ni Amihan. At kayo. Sa palagay ko. Ang kanyang asawa at biyenan. Bumulong si Marco ng kung ano. Nagkibit balikat si Aling Nena. Para sa akin. Nagpatuloy ang ama. Tahimik pa rin. Na kailangan nating pag-usapan ang tungkol sa edukasyon. Mga pagpapahalaga sa pamilya. At mga kaso ng malubhang pananakit. Napasinghap si Aling Nena. Anak. Tiningnan niya si Marco. Gawin mo akong pabor at samahan mo ako. Mayroon tayong maikling pag-uusap ng lalaki sa lalaki na naghihintay. Inilagay niya ang kanyang mabigat na kamay na parang pabigat sa kanyang balikat. Sa sandaling iyon,
Dalawang matipunong lalaki na nakasuot ng matatalim na sibilyan na suit ang lumitaw sa labasan. Lumitaw sila nang wala saan. Nilapitan nila si Marco mula sa magkabilang panig. Tara na, sabi ng isa. Magalang ngunit matatag. Hinawakan nila siya sa siko at inilabas. Naglakad siya ng walang pagtutol. Tulad ng isang tupa sa katayan. Lumingon ang ama kay Aling Nena, na mukhang handa ng himatayin. Sa iyo, Madam. Ang pag-uusap ay mamaya na. Sabi niya. Pagkatapos sabihin sa amin ng anak mo ang lahat. Samantala, umuwi ka at maghintay. Lumingon siya at naglakad patungo kay amihan. Iniwan si Aling Nena mag-isa sa gitna ng bulwagan. Tiningnan siya ng lahat ng may kuryosidad. Paghamak at paghusga. Ito ang kanyang bitayan. At umakyat siya dito ng mag-isa. Nakaupo si Aling Nena sa gitna ng hallway ng unibersidad. Tulad ng isang rebulto. Ang palakpakan. Pagbati at bulong ng mga boses. Lahat ng ito ay umabot sa kanya na parang sa makapal na koton. Nagdaan ang mga tao. Nagbibigay sa kanya ng kuryosong tingin. Naramdaman niya na hubad sa gitna ng plaza. Hinahamak. Dinudurog. Ang kanyang brilyanteng plano. Ang kanyang tusong paghihiganti ay nabigo ng husto. Gusto niyang makita ang kahihiyan ni amihan. Ngunit nakita niya ang kanyang tagumpay. Gusto niyang basagin ito. Ngunit nakita niya ang isang hindi nababasag na pader sa likod niya. Ang general na ama. Ang uniforme na iyon. Ang mga medalya na iyon. Ang malamig na titig na iyon na walang ipinangako na mabuti. Lahat ng iyon ay totoo. Hindi nagsinungaling si amihan. At ngayon, kinuha ng kakilakilabot na lalaking iyon ang kanyang anak. Ang kanyang Marco. Sa hindi alam na may dalawang tahimik na galamay. Kinuyom ng panik ang kanyang puso na parang yelo. Ano ang gagawin nila sa kanya? Ano ang ibig sabihin ng general sa pag-uusap ng lalaki sa lalaki? Ang parirala tungkol sa mga kaso ng pananakit ay umalinggaw pa rin. Sinubukan niyang isipin kung ano ang nangyayari kay Marco. At ang kanyang isip ay nagpinta ng mga kakilakilabot. Dinadala sa isang itim na kotse sa isang liblib na lugar. Iniinteroga sa isang basang basement. Tumakbo siya sa labasan. Umaasang makita kung saan dinala ito. Ngunit walang kotse sa kalye. Walang Marco. Walang general. Tanging ingay ng syudad. Tawanan ng mga estudyante. Nagmamadaling mga sasakyan. Bumagsak siya sa isang bench malapit sa pasukan. Wala siyang lakas tumayo. Ano ang dapat niyang gawin? Saan siya pupunta? Sa pulisya. Ano ang sasabihin niya? Hello. Kinuha ng isang general ang anak ko dahil kagabi. Kasama niya. Inahit namin ang ulo ng kanyang anak. Mukha itong baliw. Umupo siya sa malamig na bench habang dumadaloy ang buhay. Mga estudyanteng tumatawa. Magkasintahan. Nagmamadaling mga propesor. Gumuho ang kanyang mundo. Bigla niyang naintindihan kung ano ang nagawa niya. Palagi niyang iniisip na matalino siya. Tuso. Mapanlin lang. Ngunit siya ay isang mapagmataas na hangal na. Sa kanyang bulag na puot sa kanyang manugang. Sinira ang kanyang sariling anak. Naisip niya si amihan. Ang tahimik. Walang kwentang babae na kanyang hinama. Lumabas na malakas. Hindi nababasag. Hindi lang siya lumaban. Nanalo siya. Nanalo siya hindi sa pagsigaw o pag-iyak.
kundi sa talino at dignidad. At para kay Aling Nena, iyon ang sukdulang kahihiyan. Samantala, sa isang maaliwalas na cave malapit sa unibersidad, nakaupo si Amihan sa isang mesa kasama ang kanyang ama. Inalis na niya ang kanyang uniforme. Nakasuot ng simpleng malinis na shirt at hindi gaanong matikas. Isang pagod na matandang lalaki lang. "Congratulations, Doktor," sabi niya. Itinaas ang kanyang tasa ng tsaa. "Ipinagmamalaki kita." Ngumiti si Amihan. Ang simpleng parirala na iyon ay mas mahalaga kaysa sa anumang degree. "Salamat po, Dad, sa pagdating niyo at sa lahat. Ipinagtatanggol ang pamilya sa anumang paraan." Tumango siya. Ano ang mangyayari kay Marco? Naglakas loob siyang magtanong. Binigyan siya ng kanyang ama ng matalim na tingin. "Huwag kang mag-alala. Hindi nila siya sasaktan physically. Mag-uusap lang sila. Ipaliwanag nila ang mga batayan ng tamang pag-ugali ng lalaki. Ano ang mangyayari sa isang lalaki na nagtaas ng kamay sa isang babae? Lalo na sa anak ng isang general. Naniniwala ako na maiintindihan niya." At ang kanyang ina, ang mukha ng ama ay dumilim. Sa kanya, ito ay isang legal na usapan. Inihahanda ng aking assistant ang mga papeles. Ay dedemanda namin siya para sa emosyonal na pagdurusa at harassment. Hindi kami hihingi ng parusa ng kulungan. Sisirain namin siya. Kukuhain namin ang lahat sa kanya. Para matandaan niya ang aral. Hanggang sa huli. Tahimik si Amihan. Malupit ngunit makatarungan. "Dad, baka hindi po." Mahinahon niyang sabi. Hayaan na lang po ng Diyos ang humatol sa kanya. Ang Diyos ay nasa langit. Putol niya. Sa lupa ay may batas at karangalan. Ininsulto niya ang karangalan ng aming pamilya. Hinamak ka niya. Dapat siyang magbayad. Hinawakan niya ang kanyang kamay ng mainit at matatag. "Amihan. Anya. Mas malumanay na ngayon. Alam kong naging masamang ama ako. Masyadong abala sa serbisyo. Hindi ako nagbigay ng atensyon sa iyo. Sinisisi ko ang sarili ko sa kasal mo sa lalaking iyon. Hindi ko nakita sa oras. Ngunit gusto kong itama iyon. Hayaan mo akong protektahan ka." Nagawa niya na po. Bulong niya. Umupo sila doon at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Naging mabuti at kalmado ang pagitan nila. Ang agwat na naghiwalay sa kanila sa loob ng maraming taon ay nagsisimulang magsara. Sa kabila ng syudad, sa isang kulay abo, anonymous na opisina. Nakaupo si Marco sa isang upuan sa harap ng dalawang seryosong lalaki. Hindi sila nagbabanta o sumisigaw. Kalmado silang nagtanong. Pamamaraan. At ang katahimikan na iyon ang lalo siyang tinakot. Tinanong nila ang tungkol sa kanyang trabaho. Ang kanyang kita. Ang kanyang buhay kay Amihan. Sino ang nagbabayad para sa kondo? Ang mga groceries. Nautal siya. Nagsinungaling siya. Inilabas nila ang mga papeles. Mga bank statement at ipinakita sa kanya ng tahimik. At gumuho ang kanyang kasinungalingan. Pagkatapos ay tinanong nila ang tungkol sa gabi bago. Ang mga detalye. Ano ang sinabi ng kanyang ina? Ano ang ginawa niya? Naunawaan niya. Alam nila ang lahat. Bawat salita. Bawat galaw. Naintindihan mo. Sa wakas ay sabi ng isa sa kanila.
na ang iyong mga aksyon ay sakop ng ilang seksyon ng Penal Code. Ilegal na pagkulong, pananakit, pagbabanta sa buhay. Iyan ay malubhang parusa. Nakaupo si Marco nang nakayuko. Walang imik. Ngunit si General Alcantara ay maawain. Nagpatuloy ang isa pa. Ayaw niyang sirain ang iyong buhay ngayon. Ipinapasa niya ang isang kondisyon sa iyo. Agad na diborsyo. Iiwan mo ang lahat ng ari-arian kay Amihan Alcantara. At hinding-hindi mo na kailanman lalapitan siya o ang kanyang pamilya. Magpakailanman. Isang paghinto. Kung hindi, magpapatuloy ang pag-uusap na ito ng opisyal. Sa ibang lugar, na may ibang tao. Naintindihan mo ba? Tumango si Marco ng lagnat na lagnat. Mabuti. Sabi ng una. Maaari ka nang umalis. Tumayo siya nang may mga binti na parang bulak at lumabas. Malaya siya ngunit naramdaman niyang tapos na ang kanyang buhay. Nawala niya ang lahat. At siya lang ang may kasalanan. Nang umalis siya sa bland na gusali ng opisina kung saan masama ang mga tao. Gabi na. Hindi niya alam kung gaano katagal siya ginugol sa pagsagot sa tahimik. Nakakatakot na mga tanong. 1 oras? 2? Isang kawalang hanggan. Naramdaman niyang piniga. Walang laman. Takot na takot. Ang banta ay balatayo ngunit totoo. Naunawaan niyang hindi nagbibiro ang ama ni Amihan. Nakasabit ang kanyang buhay sa isang hibla. Hindi siya umuwi. Nandoon ang kanyang ina. At ang makita siya ngayon ay imposible. Siya ang may kasalanan sa lahat. Hinila niya siya sa kakilakilabot na ito. Pumunta siya sa bahay ng isang kaibigan. Nagsinungaling siya na nakipag-away siya kay Amihan at humiling na manatili. Uminom siya ng murang brandy buong gabi at nag-isip. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Talagang nag-isip siya. Sinuri niya ang kanyang buhay kasama si Amihan at nakita ang isang pangit na larawan. Nakita niya ang sarili bilang bata. Makasarili. Mahina. Nagtatago sa likod ng kanyang ina at pagkatapos ay ng kanyang asawa. Pinayagan niya ang kanyang ina na hamakin ang babae na inakala niyang mahal niya. Ininggit niya ang kanyang tagumpay sa halip na ipagmalaki. At sa huli, gumawa siya ng pinakamasamang gawa. Ipinagkanulo niya at buong halimaw na hinamak ito. Sa umaga, na may mabigat na ulo at mas mabigat na puso. Umuwi siya. Kailangan niyang kausapin ang kanyang ina. Sinalubong siya ni Aling Nena sa pintuan. Namutla ngunit may apoy sa kanyang mga mata. Anong nangyari? Tanong niya. Saan ka galing? Anong ginawa niya sa iyo? Kinausap niya ako. Ma. Sagot niya habang naglalakad papasok. At ano ngayon? Tinakot ka niya? Binigyan ka niya ng lecture tungkol sa buhay? Paano umarte? Paano hindi? At natakot ka? Ang kanyang boses ay puno ng paghamak. Isang duwag na humarap sa ranggo ng isang general. Ma! Natakot ako. Tiningnan niya ito ng diretso sa mata. Alam mo ba kung bakit? Dahil tama siya. Kumilos tayo na parang pinakamasama ng mga tao. Huwag kang maglakas loob sabihin iyan. Sigaw niya. Ipinagtanggol ko ang pamilya. Nilalagay ko sa kanyang lugar ang isang mayabang na babae. Sinira mo ang isang tao. Sigaw niya. Hindi lang ang buhay niya ang sinira mo, kundi pati na rin ang akin. Dahil sa iyo.
Nawala ko ang lahat. Ang asawa ko. Ang bahay ko. Ang respeto ko. Asawa. Tumawa siya. Makakahanap ka ng 100 pang simple. Masunurin. Ayaw ko ng simple. Gusto ko siya. Binagatan niya ang pader. At kinuha mo siya sa akin. Sumigaw sila ng maraming oras. Sa unang pagkakataon, hindi siya sumuko. Hindi siya nagpatalo. Ibinuhos niya ang lahat ng sakit, kagagawan, at puot sa kanya. Nakasasakal na pagmamahal na naipon sa loob ng maraming taon. Sa wakas, sumuko siya. Umupo sa sofa at umiyak. Ano ang gagawin natin ngayon? Anak! Bulong niya. Tayo. Ngumiti siya ng mapait. Wala nang tayo ngayon. Ma! May ikaw at may ako. At kailangan kong mabuhay kahit paano. Pumunta siya sa kanyang kwarto at isinara ang pinto. Kinabukasan, nag-file siya ng diborsyo. Nalaman ni Amihan mula sa abogado na ibinigay ng kanyang ama na mabilis ang proseso. Walang inaangkin si Marco. Pipirmahan niya ang lahat. 1 linggo pagkatapos ng depensa. Bumalik si Amihan sa kondo. Sa kanya na lang ito ngayon. Lumipat na sina Marco at Aling Nena. Walang laman. Tahimik. Ngunit madaling huminga ang hangin. Naglakad siya sa mga silid. Inakala niyang makakaramdam siya ng sakit sa pag-alaala. Ngunit wala. Tanging pagluwag. Nagsimula siya ng bagong buhay. Nag-renovate siya. Itinapon ang lumang kasangkapan na nagpaalala sa kanya ng nakaraan. Marami siyang nagtrabaho. Nagturo sa unibersidad at nagsulat ng mga artikulo. Naging kilala ang kanyang pangalan sa mga academic circles. Madalas bumisita ang kanyang ama. Uminom sila ng tsaa sa bagong maliwanag na kusina. Nag-usap sila tungkol sa kasaysayan, politika, buhay. Muli niyang natuklasan ito. Isang kahanga-hanga, matalino, at matatag na lalaki na halos mawala niya. Si Aling Nena ay sinubukang makipag-ugnayan sa kanya ng ilang beses. Tumawag siya. Humihingi ng tawad. Munting amihan ko. Naintindihan ko ang lahat. Umiyak siya. Nagkamali ako. Patawarin mo ang hangal na matandang babaeng ito. Nakikinig si amihan nang hindi naniniwala sa bawat salita. Pinatawad ko na po kayo. Aling Nena. Sasabihin niya. Pero ayaw ko na po kayong makita sa buhay ko. At si Marco. Pilit niya. Napakasakit ng dinadanas niya. Mahal ka niya. Nagpa siya na si Marco. Sagot niya at ibinaba ang telepono. Alam niyang tama ang ginawa niya. Ipinagtanggol niya ang sarili. Pinrotektahan ang sarili. At ibinalik ang hustisya. Malaya na siya ngayon. Malayang itayo ang kanyang buhay ayon sa gusto niya. Nang hindi isinasaalang-alang ang opinyon ng ibang tao. Nang walang takot o kahihiyan. Nanalo siya. At ang tagumpay ay matamis. Tulad ng hangin ng tagsibol pagkatapos ng mahabang taglamig. Lumipas ang 2 taon. Maaga at mainit ang tagsibol sa Maynila. Nasa balkonahe si amihan ng kanyang bagong townhouse. Pinapanood ang kanyang ama. Si General Alcantara. Na tinuturuan ang kanyang 2 taong gulang na anak. Si Liam. Na lumipad ng saranggola. Nanganak siya 1 taon pagkatapos makilala ang kanyang bagong asawa.
Si Miguel, isang arkitekto na nakilala niya sa isang komperensya. Ang kanilang relasyon ay kalmado at masaya. Batay sa mutual na respeto at tiwala. Ganap na nagbago ang kanyang buhay. Pagkatapos ng depensa, mabilis siyang umakyat sa ranggo. Naging associate professor. Nagsulat ng mga kinikilalang libro at naging independent at masaya. Ang bahay kasama si Miguel ay puno ng liwanag, tawanan at pagmamahalan. Bihira na niyang maalala sina Marco at ang kanyang ina. Parang masamang panaginip. Alam niyang nakatira pa rin sila sa parehong kondo. Hindi na nakabawi si Marco. Nawalan siya ng trabaho. Nabuhay siya sa mga kakaibang trabaho bilang mekaniko. Sabi ng mga kaibigan ay malakas siyang uminom. Si Aling Nena ay tumanda. Nakayuko. Nanatili ang kanyang pagiging bossy. Ngunit wala na siyang mapagdidiktahan. Wasak ang kanyang anak at lumayo ang mga kamag-anak. Pagkatapos malaman ang kwento, naging isolated siya. Isang araw, habang naglalakad kasama ang kanyang ama at anak sa lamesa Eco Park, nag-cruise ang landas nila. Nakaupo si Aling Nena sa isang bench. Mag-isa. Nagpapakain ng mga kalapati. Nakita niya sila at nagbaluktot ang kanyang mukha. Kinilala niya si Amihan. Pagkatapos si General Alcantara. Ang kanyang tingin ay bumagsak sa tumatawang bata na hawak ang kamay ng kanyang lolo. Anak mo yan? Bulong niya. Habang sila'y nagdadaan. Opo. Kalmadong sagot ni Amihan. Anak ko. At ito ang aking ama. Ang kanyang lolo. Tiningnan ni Aling Nena ang general. Ang masayahing bata at si Amihan. Sa kanyang mga mata, nakita ni Amihan hindi galit, kundi isang bagay na mas masahol pa. Maitim. Walang hanggang inggit. Inggit sa buhay na itinayo ni Amihan. Para sa kaligayahan na kinuha ni Aling Nena sa kanyang sarili. Wala siyang sinabi. Tumalikod lang siya. Naglakad si Amihan sa daan. Hawak ang kamay ng kanyang asawa sa malapit. Tumakbo ng malakas ang kanyang anak. Tumingin siya sa malinaw na langit ng Tagsibol. At naisip na kamangha-mangha ang buhay. Minsan, upang mahanap ang tunay na kaligayahan, kailangan mong tawirin ang pinakamasamang impyerno. Tinawid niya ito at lumabas na nagwagi. Ito ay isang kwento tungkol sa kung paano, kahit mula sa pinakamadilim na gabi, maaari kang lumabas sa liwanag. Kung hindi ka sumusuko at naniniwala sa sarili mo. Kung naantig ka ng kwentong ito, mangyaring suportahan ito ng like at mag-subscribe sa channel. Sabihin sa amin sa comments kung nakipaglaban ka para sa iyong dignidad. At paano ka nagtagumpay. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na lumikha ng mas maraming totoong kwento. Salamat sa inyong pagsubaybay.